Okay po mga ka-Florer, magandang hapon po sa ating lahat. Sa hapon po ito, nandito naman po tayo ulit sa Mabinay, Negros Oriental. Muli naman kami dito bumalik at upang mag-explore po sa Pandalian Cave. Ito po yung tour guide ko, si Sir Elia S. Romo. Bago tayo magsimula, count muna tayo ng 3, 2, 1, pasok! Okay mga Florer, pagpatuloy po natin yung ating paglalakad at pag-explore po patungo sa Pandalian Cave. Sabahan niyo po ako palagi. Yan, dahan-dahan lang po kayo Dahan dito. lang kayo dyan mga Florer ha. Dito kayo mawak sa may tali, sa gilid para hindi kayo madulas. Medyo madulas kasi yung daan natin dito. Yan, ito na po yung entrance ng Pandalian Cave. Kung nakita niyo po mga ka-Florer, ito na pala yung entrance ng Pandalian Cave. Tara po, pasukin na po natin ngayon. May mga tubig dyan, sir? Wala. Walang masyadong tubig dito. Pero laging umuulan na yun nga, medyo maputik. Medyo maputik siya, no? Hindi naman siguro madulas, no? Madulas po yun, Medyo sir. madulas. Yes. Meron naman tong path pero yung path is masyado po yung Masyado madulas, no? Kasi medyo basa madulas yung daan. po yung kasi laging umuulan dito ngayon lang uminit. Tara po. So, Sunod lang po tayo, ka-Florer, sa Ayan. ating tour guide, ha? Tara po. Dandan lang tayo sa maglalakad kasi medyo maputik at madulas yung daanan. Sir, may tanong ba ako? Ano ba ang istorya ng Pandalian kung bakit itong tinawag na Pandalian Cave, sir? So yun nga, dati kasi yung tatlong cave, meron niyang storya. Opo. So yung first cave, tinatawag natin Panligawan, which is, kung sa English, ba yun? Courtship cave. Kasi from the word ligaw. So yun nga, yung tatlong cave na yun is parang siya, yung parang 3 consecutive, yung parang, anong tawag dito? Yung galing kang manliligaw, tapos magpapakasal ka dito. Tapos dun sa last cave, which is yung Crystal Cave, dun ka yung honeymoon. Opo. Yung Honeymoon. pagkatapos ng kasal ninyo, naman ginagawa ninyo, nagdadampa lang ba kayo? Bali, kapag, kung example, kapag binaligaw sa'yo, kapag sinagot ka niya, dadalhin mo na siya dito upang Yes. dalihin na kanyang puso. Dito kayo magpakasal. Ayan. So kita niyo itong cave na to is para siyang simbahan. Kaya yun po yung rason kung bakit ito tinawag na Pandalian kasi dito kayo kinasal. Pero lang yun, storya yun eh. Storya yun ng... Yes, storya yun ng yung tinatawag nating mga sinaunang tao dito. Ayan. So yun nga, pagkatapos ninyong magpakasal, doon na kayo sa Crystal Cave mag-honeymoon. Ayan. Doon kayo May pasukan ba dyan, sir? Sa loob? Wala? Yes, meron po, sir. Explain Ayan. mo na. So ito lang yung first chamber. Ayan. Bali, mga So- Florer, may tatlong cave pala dito sa Mabinay. Yung unang tinatawag nila na cave is yung Panligawan Cave at ang pangalawa ay ang tinatawag nila na Pandalian Cave ngayon sa pinuntahan namin dito. Alam niyo mga Florer na tinawag pala ito na Pandalian Cave kasi kapag isang tao ay nagliligawan, bago siya sagutin, kapag sinagot na po siya, dadali na siya dito sa Pandalian upang magdalihan na. Kung baga, in short,
nabihag mo na kanyang puso. Kaya dalhin niya po dito yung, ang inyong mga girlfriend sa Pandalihan Cave upang dito na po kayo magdalihan. Tara na po, mag-explore na po tayo. Yan, so ito na po yung entrance ng Bali sir, kakatok mo dito bago pumasok? first gate po. Pakatok mo dito lang 3 Hindi, times? okay lang yun, okay lang yun. Kasi nakita ko kasi sa kay Sir Sandro eh. Kakatok tayo tapos lang na po 3 yan. times. Okay na po yan? Hindi nakakatok? Oh, okay na po yun. Sige, sige. Tapos na po akong kumatok. Sige po. Tara mga ka-brother, pasok pa tayo. Yan. Madilim talaga to. It's Oops. really dark cave talaga to mga ka-brother. Ayun, dahan-dahan lang kayo dyan. Tandaan na kayo dyan ha. Yung gear nyo, suotin nyo po. So, yung helmet nyo, So, yan, huwag nyo pong tatanggalin yan kahit anong mangyari. Mga ka-Explorer, ang Pandalihan Cave pala ay kilala rin sa tawag na Marriage Cave, ay isa sa mga kuweba sa Mabinay Oriental, Philippines. Kilala para sa baguhan na friendly na karanasan sa caving at mga natatanging tampok. Nakuha ng kuweba ang palayaw nito mula sa isang maalamat ng mag-asawang naligaw sa loob at kalaunan ay lumabas bilang mag-asawa. Pupasok ang mga bisita sa maliliit na butas at sinalubong sila ng magagandang stalactite at stalagmites formation sa ikalawang silid. Nag-aalok din ang kuweba ng aktibidad kung saan naranasan ng mga bisita ang pag-caving sa dilim na walang ilaw. Ito ay isang beginner-friendly caving. Ang Pandalihan Cave ay madalas na inirekomenda para sa mga baguhan sa caving na nag-aalok ng medyo madaling entry point at maayos na pinapanatili ang mga landas. Karanasan sa caving, ang mga bisita ay pumapasok sa kuweba sa magitan ng isang maliit na siwang at ginagabayan sa silid na nagtatampok ng mga stalactite at stalagmite formation. Aktibidad ng mga kadiliman, ang isang sikat na aktibidad ay kinabibilangan ng pagpatay sa lahat ng ilaw dito sa loob ng kuweba habang lumalabas kayo mga explorer na nagpapaintulot sa mga bisita na maranasan ang kabuang kadiliman at isipan kung ano ang magiging pakiramdam ng pagiging bulag. Habang mapasok ka dito, kung hindi ka po gumagamit ng mga flashlight mga explorer, talagang napakadilim talaga ang kuwebang ito. At parang medyo creepy siya, pero para sa akin hindi naman, kasi para sa akin casual ng caves na ito, pero madilim na siya. Ayon po sa mga istorya po ng cave na ito sa sinaunang panahon daw, may mga tribes dito na mga itas na naninirahan po sila dito sa Pandalihan Cave. At ang cave na ito, ang Pandalihan Cave, ay ginagawa rin ng tradisyon sa kanilang ginagawang katulad ng Marriage Cave. Dito sila nagpapakasal sa Pandalihan Cave sa sinaunang tao po dito na namuno sa ating bansa. Naitas po sila mga explorer. Sa ngayon, parang wala na po sila dito kasi million of years na rin kasi nakalipas na mga taon eh. Pero dati, may mga ritual daw sila dito na ginagawa, yung mga Itas tribes. Pero para sa akin, it's very historical cave mga explorer. Kasi ayon po sa historia, dito sila nagpakasal at higit sa lahat dito sila gumagawa ng kanilang pagsamba at mga rituals sa Pandalihan Cave kasi sobrang dilim dito eh. Ang cave pala na ito ay talagang masabi mo sobrang dark cave talaga. Mga explorer, may tatanong lang muna ako sa inyo. Diba kapag ang isang babae at ang lalaki ay nagliligawan sa isa't isa, kapag sinagot na yung lalaki ng isang babae, dito sa Pandalihan Cave, dadalhin. Yun ang mga rituals nila. Kapag sinagot na po ang lalaki ng isang babae, dadalhin na po siya sa Pandalihan Cave upang dalihin, upang dito magdalihan at bihagi ng puso, at dito sila sasamba at dito sila gumagawa ng mga rituals. Kaya sa sinaunang mga tribes po, mahaba yung kwento nila dito sila nanirahan. Mga explorer, nakita niyo ba yon sa pinakatudalas na exit? May butas dyan, nasa 20 feet yung lalim. Kaya kung sino man po yung mga bisita na pupunta dito, hindi po pinapahintulutan na pumasok doon sa pinakatudalas na exit. Kasi may butas dyan, nasa 20 feet yung lalim. Kapag pumunta ka dyan, mahulog ka, magdelikado. Kaya mas mabuti pa dito lang tayo sa bridge para po sa ating safety lahat.
At mga explorer, may naninirahan din pala dito ng mga rhinobots or maliliit lang po ng mga paniki. Dito sila naninirahan sa kuweba. Kaya wag natin sila pakialaman. Kailangan lang alagaan. At mga explorer, alam niyo po, ang cave na ito is tumutubo po ito ang mga rocks formation ng 1 millimeter per year. Kaya po, it's very nice to see na ang cave ay nabubuhay po para ma-enjoy pa nila ang kanilang mga next generation. Dapat huwag natin ito abusuhin ang mga caves. Dapat pangalagaan natin to kasi may buhay din po ito eh. Nabubuhay din po ito katulad natin ng mga tao, may buhay din po. Kaya kapag pumunta tayo sa mga caves, ingatan natin, huwag po natin abusuhin. Dahil ito'y likha ng Panginoong Diyos. Para sa atin, ingatan natin to. This is a creature, good nature by the gods in heaven. At mga explorer, this Pandalihan Cave is very historic talaga. Kasi ang mga tao dati dito, mga tribes, dito sila naninirahan. At dito din sila namumuhay ng payapa. At dito sila gumagawa ng kanilang mga kultura tungkol po sa kanilang pagiging itas or tribes. Kaya pinuntahan namin ito yung Pandalihan Cave para makita nyo rin po sa aming pag-explore. Sobrang nakaka-excite talaga kapag mapuntahan mo yung isang nature na maganda at puno po ng kasaysayan ang kanyang kwento na nilalaman po sa loob ng kuwebang ito, mga kaplorer. At higit sa lahat mga explorer, maraming rocks formation dito na mga interesting. Kapag mag-explore ka dito, marami ka talaga makikita na magagandang rocks formation. At kung ano po ang mga simbolo niya, kaya po sa pag-explore natin dito, talagang maganda talaga mag-explore sa mga kuweba mga explorer. Kasi marami kang makikita na hindi mong makikita sa labas, kaya very amazing ang mga rocks formation nila dito. This Pandalihan Cave pala, may mga rocks din po pala dito na patay na po. At pwede din po sila mga rocks na buhay, na hati po. Kaya sa pagpunta natin, dapat ingatan natin to. Kasi para hindi po makontamina ang mga bato. Okay po mga explorer, sa hapon po ito nakatapos na po tayo sa sinagawa nating pag-explore dito po sa Pandalihan Cave. Talagang kamanga-manga talaga ang kuwebang ito at kamanga-manga din po ang mga istorya tungkol po sa Pandalihan Cave. Ayon po sa kasaysayan sa sinaunang panahon sa mga tribes, itas po, dito nanirahan sa Pandalihan Cave. Very historic talaga yung pag-explore natin sa hapon po ito kasi marami tayong makukuha at mapupulot na aral tungkol po sa kasaysayan ng nature na cave sa Pandalihan Cave. Kaya po ito nga pala ang aking tour guide, si Sir Elia S. Romo. Sana po patuloy niyo po kaming i-subscribe yung aming YouTube channel.